So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Rusi Plaridel branch para sa update natin. Meron tayo ulit nakitang bagong kulay nitong Rusi Flex 125. So umpisa na natin yung walk around para dito. Yung mga gusto ng ganitong motorcycle, baka ito yung trip nyo. So umpisa na natin yung vlog. Ayos na ayos siya. I like to get paid, that's why I work every day. I'll be making money till I'm in my grave. Don't care what they say, I'll buy time with my money. Laughing to the bank cause it's funny. The money keep coming, I manifest it. Sing these lyrics and you'll get it. I'm the bank, come invest it. I get tracked and I have it. Money finds me attractive. I'm the type to make commas. So ayun na nga, papakita ko na lang din sa inyo yung updated na price nitong Flex 125. So meron silang kulay gray dito, glossy finish. At papakita ko na lang din sa inyo yung iba pa nilang kulay, baka trip nyo yung iba pa nilang kulay. Pero ayun na nga, sa tingin nyo, ngayon 2024, sulit pa rin nga ba yung ganitong 125cc fuel injection and ganitong pang-beginner bike, mapababae o lalaki? Tingin nyo, swak ba sa budget nyo itong ganitong motorcycle? Pero para sa akin kasi sa looks pa lang niya, maganda na eh. Maganda yung looks niya, magaan yung motor, napaka Pinoy friendly dahil nga mababa lang siya. Tapos medyo pansinin din yung isang to kasi wala ka halos na ganitong motorcycle na ganito yung design, no? Kakaiba yung isang to. Basta yung Flex talaga yung sa tingin ko wala siyang ginaya. Yung sinasabi natin na wala siyang ginaya. Pero yun nga, umpisahan natin kung ano nga ba or kung gaano nga ba kaganda ang Flex 125 ngayong 2024. So dito sa ating front view, sa ating handlebar, meron tayong mga patulis na design and may mga lining din tayo rito. So sana dito kay Flex, mag-additional sila rito ng brake lock. 'Di ba? Para sa mga safety features na additional para dito sa motorcycle na to. Then pagbaba natin, para tayo merong carbon fiber finish, may FI dito or Euro 4 and astig talaga yung kanyang headlight. Ito yung isa sa pinakapansinin dito. Pagdating nga dito sa may bandang baba, meron tayo ritong park light and then yung signal light niya dito sa bandang baba. Park light din yung isang to and then yung glass na ginamit dito maganda. Kahit dito sa headlight maganda. Tapos meron din tayo ritong parang winglet yung kanyang design. Sa kanyang front fender, flexible, maganda rin yung kanyang plastic. May mga lining din tayo rito. Naka-telescopic fork tayo rito, maganda yung forks. Meron tayong Rusi na naka-emboss. Yung extension nga pala, medyo maiksi lang. And then naka-single disc brake tayo rito, naka-dual path caliper, naka-mugs or power mugs, tapos tube type yung isang to. Ang size dito is 70-90 by 14. Yuanshin yung kanyang brand. Ito naman sa ating gulay board, maluwag din siya, malawak din. Yung style dito, hindi siya madulas. Tapos wala tayo ritong side stand kill switch, pero sana dito mag-additional sila ng side stand kill switch. Para sa mga susunod na version, 'di ba? At least meron tayong mga improvement na ilalagay dito. Maganda yung foot pegs. Gusto ko yung design nito. Sumasabay lang yung design dito sa ating fairings or sa side fairings. Maganda rin yung paint job na ginamit dito. Yung design para dito sa side, may mga style din siyang patulis or patusok. And then open part naman to. Sa kanyang handlebar, meron din tayo ritong fully digital na panel gauge. Ayan. So sana naman mag-ano rin sila rito ng TFT display, no? Sa mga motorcycle na i-release ni Rusi soon, sana meron din silang mga TFT display. Yan, naka-round style yung kanyang digital. Tapos dito naman sa mga switches, ordinary plastic na ginagamit ni Rusi. Dito sa side, meron tayo ritong kill switch, park light, headlight, electric starter. Dito naman sa side, meron tayong high and low. Sana meron din sila ritong flasher. And meron silang busina, signal light, and then meron silang built-in hazard. Sa grip naman, mataba din siya. Tapos wala tayo ritong parang yung bar end, no? So, alam ko may nabibili naman na ganun. Kahit dito sa may throttle niya, yan, sakto lang sa kamay natin. Tapos yung throttle niya, mababaw lang. Maganda yung lever, hindi siya ganun ka-lapad, do. Manipis lang siya. Ayan, pero smooth naman siya. Pagbaba natin, meron tayo ritong utility hook. Meron din tayong USB charging port para sa mga
long ride natin, pwede yan. Ignition key, napakasimple lang. Side pocket, meron tayong maliit lang yung space dito. Pero dito siya malalim. So sa upuan, meron din tayo rito malambot. Sobrang lambot. Sobrang kapal din. Hanggang dito sa OBR natin, makapal din yan. And meron tayo rito compartment at dito yung ating battery. Meron din tayo ritong helmet hook and then yung ating compartment. Kanyang gas tank, malinis lang yung itsura dito. Maganda rin yung kanyang grab bar, no? May Batman style din yung itsura na ito. Yung susi nga pala, ito, napakasimple lang yung susi natin dito. Yung style dito sa decals, simple lang din. Pero sana dito yung flex na to is gawing emblem para mas angat siya, mas premium siyang tingnan. Para sa akin lang naman. Sa side, meron tayong parang carbon fiber finish. Naka-monoshock tayo rito. Meron tayo ritong tire hugger, flexible din yan. And then sa panggilid natin, meron din tayo ritong kickstart. Laking tulong nitong kickstart na to, lalo na kapag medyo hindi na gumagana yung ating push start, di ba? So laking tulong to. Hindi pa rin inaalis ni Rusi yung kickstart. Sa likod, naka-drum brake tayo rito. Yuanqing yung ating brand ng ating gulong. Tapos maganda rin yung mugs, naka-power mugs. Ang size dito is 90 by 90 by 14. Ayan, tube type pa rin naman to. Sa kanyang taillight, ayan, style nito, medyo maliit lang talaga yung taillight niya. Tapos meron tayong pa-cross na design. Dito na rin yung kanyang signal light and park light. Rear fender, maganda rin yung itsura. Meron din tayong plate light, may reflector, and then malaki din or malapad din yung ating fender. Stylish din yung ating tambucho, maganda rin. Tapos flexible, sobrang flexible ng ating exhaust cover. Ayan. Maganda rin yung style ng ating blower. Ito, yung sa cover niya. Maganda rin yung style. And sakyan natin yung isang to. Kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko itong motorcycle na to. So, ayun. Umpisa na natin. Sakyan natin yan. Turn a profit, I'm the boss, Willy Wonka, but it ain't chocolate, yeah, I'm just being honest, I work for this shit, I'm usually modest, but this beat lit, so I'm going off thoughtless, talking my shit, yeah, I'ma be the hottest designer in drip, I'm just coming with the rawness, I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit. I'll do the work, yeah, I'll do it till it hurts. I'll invest in my future, I'll invest in the purse. I wanna be so rich, life changes, and I don't ever think about how much I just. Para sa 5'2" na kagaya ko, abot natin siya. Abot na abot talaga, no? Pwede ito sa mga kagaya kong 5'2" at medyo hindi binayayaan ng tangkad, okay? So magaan yung ating motorcycle, madali siyang i-maneuver, no? Yung turning radius niya, saktong-sakto lang sa mga singit-singit natin dito sa mga city ride or sa long ride, pwede yan, no? Sa mga traffic situation. So sobrang gaan niya, no? Hindi tayo mahihirapan dito. So maganda yung shock, yung laro niya sa harap at sa likod. So ayun na nga, para sa lahat ng mga gustong kumuha, napakita ko naman na yung kanilang contact number at yung price nitong Flex 125i. So sa tingin nyo, sulit nga ba ngayong 2024 itong motorcycle na to? Ayos na ayos yan. So yun nga mga best, no, ito na ba ang motor na babagay sa'yo? Kung ito na nga ay marka mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin dito araw-araw. So lagi yung tatandaan, wala sa brand na motor ang itatagal yan, kundi na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So kita-kita na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha. Yeah, I'ma be the hottest designer in drip, I'm just coming with the rawness, I gotta admit that I'm usually modest, but I work hard for my shit.